Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin kung sino nga ba ang maaaring tumulong o magturo nga kay Boruto upang nga ma-unleash ang kanyang mga kapangyarihan. Pero bago yan, kaunting review muna sa nakaraang kalalabas lamang na chapter ng Boruto, which is ang chapter 68. This last few chapter ay talagang nakaka-intense ang mga nangyari, lalo na ang naganap na pagpatay ni Kawaki kay Boruto, at sa chapter 68 ang mga pangyayaring ito ay pinag-usapan sa Konoha, kasama na dito ang hindi nga pagre-resurrect ni Momoshiki sa katawan nitong si Boruto. Ngunit kahit nangyari ito, ayon kay Amado, ang pinaka-problema nila ngayon ay ang kaya pa rin ngang ma-takeover ni Momoshiki ang consciousness ni Boruto. At dahil dito, binanggit nga ni Katasuki ang patungkol nga sa ibinigay ngang pills ni Amado. Ngunit tumanggi nga si Boruto na gamitin ito dahil sa pakiramdam niya ay may nagbago nga sa kanya. Feeling ni Boruto na parang this time ay mas maayos na niyang magagamit ang kapangyarihan ni Momoshiki Otsutsuki matapos nga ang ginawa sa kanya ni Momoshiki. Dito rin sa chapter na ito, ibinalita nga ni Sasuke kay Shikamaru ang kinaroroonan ni Code. Bukod nga dyan, pinag-usapan din ng dalawang ito ang ginawa nga ni Kawaki kay Boruto na pagpatay upang nga matigil ang possession ni Momoshiki kay Boruto. Ngunit kung nabasa or nakita nyo ang reaksyon ni Sasuke sa nalaman niyang ito, dito mapapansin nyo guys na parang may paghihinala sa loob nga nitong si Sasuke. At matapos nga ang kanilang pag-uusap, nagtungo na si Shikamaru sa kinaroroonan ni Amado. Pero bago nga mangyari ito, ipinakita nga na meron ngang markings na inilagay si Code sa bandang batok ni Shikamaru, kung saan ang markings na ito ay ang plano ngang binabanggit ni Code kay Ada. Nang makapasok na nga si Shikamaru sa lab ni Amado, pinag-usapan nila dito ang tungkol sa nangyari kay Boruto, kung saan ay kinumpirma nga ni Amado na 100% na ngang imposible ngang makapag-resurrect o muling mabuhay si Momoshiki sa katawan ni Boruto. Pero matapos ang usapang ito, kwinelyuhan ni Shikamaru si Amado. At binanggit niya dito ang ginawa nga ni Amado na pag-restore ng karma kay Kawaki. Ngunit sinabi ni Amado na kailangan nga ito ni Kawaki upang malabanan ang mga kalaban at mailigtas itong si Naruto. Ngunit habang nagpapaliwanag si Amado ay biglang lumitaw si Code sa likuran ni Shikamaru, at dito na nga inatake papalayo si Shikamaru at isinod naman itong si Amado. Nadetect nga ng bantay ng Konoha na nakapasok nga si Code sa Konoha, pero sinabihan sila ni Shikamaru na wag ngang makialam. Ngunit sa pag-aakala ni Code na naisahan nga niya si Shikamaru, dito siya nagkakamali dahil in the first place alam ni Shikamaru na meron ngang inilagay na markings itong si Code. Tinawag ni Shikamaru si Bronco, ang nasa capsule na binabanggit nga ni Amado na new ally. Nagulat si Code dahil ang lumabas ay si Delta. At nang walang ano-ano ay inatake nga siya nito. Kaya naman, nang makorner nga itong si Code ay muli nga siyang naglagay ng markings, at dito ay lumabas na si Ada. At ang paglabas ni Ada na ito ay ang kinagulat naman nitong si Amado. So dyan na nga natapos ang chapter 68. So ito na nga guys, since nalaman na nga natin na 100% Otsutsuki na si Boruto at 100% na ngang imposibleng makapag-resurrect sa kanya si Momoshiki, at dahil sa ginawa ni Momoshiki kay Boruto, mistulan na ngang nagkasundo ang dalawa nang walang arguments na nangyari sa kanilang pag-uusap. Pero kahit ganito man, wag pa rin tayong magpakampante dahil ayon kay Amado, from time to time ay maaari pa ring ma-take over ni Momoshiki ang consciousness ni Boruto. So dahil na nga sa nangyari, dito na nga nabuo ang katanungan, sino nga ba ang magtuturo kay Boruto upang nga magamit o matuto pa ng iba pang mga kapangyarihan tulad ng nangyari kay Naruto sa Naruto series. So may apat na maaaring mag-training kay Boruto. Pwedeng isa sa kanila or maaaring lahat sila ay mag-training kay Boruto. So ang pinakauna sa apat na ito ay si Kashin Koji, ang sinasabing clone ni Jiraiya at former member ng Kara Organization. So far, hindi pa naman natin nakikita si Kashin Koji mula noong naglaban sila ni Ishiki Otsutsuki. Pero malaki naman ang chance na buhay pa siya dahil na rin sa nakita naman natin na nagawa nga niyang makatakas sa mga kamay ni Ishiki Otsutsuki. So bakit may chance si Kashin Koji na mag-train kay Boruto?
Dahil sa parang ito ay ang ibig sabihin ni Ishiki, or ito yung sinasabi sa kanya mismo ni Ishiki. So kung hindi ako nagkakamali guys, sa chapter 47 sinabi dito ni Ishiki yung all genes, all people have predestined fate. That man bore a mighty fate, a star of change, Kashin Koji, clone of Jiraiya of the Great Tree. Diba kung matatandaan, si Jiraiya ang nakadakdang magtitrain sa Child of Prophecy, which is si Naruto. So i-analyze natin yung sinabi ni Ishiki. Yung sinabi nga niyang all genes, meaning nililink niya dito yung DNA ni Kashin Koji kay Jiraiya. A star of change, meaning great revolution na magagawa or ihahatid ng magiging estudyante niya sa shinobi world. Kashin Koji, clone of Jiraiya of the Great Tree, meaning all of the above statement together. Maybe si Boruto bilang estudyante ni Kashin Koji ay magbibigay o maghahatid ng pagbabago, which is the revolution of the shinobi world. Kasi diba kung matatandaan, sa umpisa ng Boruto, sinabi dito ni Kawaki na the age of shinobi is over. Meaning si Boruto ang lalaban sa gagawing ito ni Kawaki. And second ay si Sasuke Uchiha. Siya ay rival at matalik na kaibigan ng ama ni Boruto. This previous episode or chapter, nakita naman natin na tinanggap na nga ni Sasuke na maging estudyante niya si Boruto. So dahil dito ay malaki ang chance or hindi imposible na siya mismo ang magtitrain kay Boruto. Dagdag pa dito, kung mapapansin during first episode, makikita dito na gamit-gamit nga ni Boruto ang ilan nga sa mga kagamitan nitong si Sasuke, including his sword at yung forehead protector niya. Maaaring isinuot niya ito para i-honor ang mga nagawa sa kanya ni Sasuke. Number 3, Toneri Otsutsuki. Opo, tama po kayo nang narinig. Toneri Otsutsuki. There is a possibility na si Toneri ang magtitrain kay Boruto. Baka iniisip nyo na naging bato siya. Since wala na si Urashiki, meaning there's a possibility na ang technique na ginawa sa kanya ni Urashiki ay nawala na. Aside from that, kung matatandaan, noong dinalaw niya sa panaginip si Boruto, ipinakita dito na marami nga siyang alam or maaaring meron siyang nalalaman about sa Jogan ni Boruto. Meaning kapag nagkatotoong nakalaya na siya, maaaring itrain niya si Boruto para magamit ang Jogan dahil diba, hindi na siya galit sa Earth at nagsisisi na siya sa ginawa niya dito, at bilang pagbawi or tulong, maaari niyang tulungan si Boruto para gamitin ang kanyang Jogan, the Star of Hope. And last, number 4, Momoshiki Otsutsuki. Based sa mga nangyari ngayon, there is a possibility na si Momoshiki mismo ang magtuturo kay Boruto, kasi the way sila mag-usap ngayon, mukhang magkakasundo na silang dalawa. Tutulungan na niya si Boruto katulad ng pagtulong nga or nangyari nga kay Kurama at kay Naruto. Pero ito pwede naman na apat silang mag-train kay Boruto. Parang toka-toka sila. Parang ganito guys pagdating sa Jogan at sa kapangyarihan ng Karma Seal, kung papaano ito gagamitin, ang maaaring mag-train sa kanya dito ay si Momoshiki at si Toneri Otsutsuki, since ang dalawang ito ay parehong Otsutsuki na may knowledge about sa Karma at sa Jogan. At pagdating naman sa iba pang mga jutsu tulad ng summoning jutsu, kenjutsu or kahit taijutsu at marami pang ibang technique, maaaring ang kumana naman dito guys ay si Kashin Koji or maaaring si Sasuke. So yan nga, pero kung kayo ang tatanungin ano sa tingin nyo, maaaring apat ba sila na mag-training kay Boruto or isa lang sa kanila ang maaaring mag-training kay Boruto? So, i-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!